So, what's up mga master? So, karon mga master, magbuhat ag shoe rack. So, lalagyan ng mga shoes mga master. So, ngayon mga master, bumili ako ng mga metal doon sa junk shop. At saka ito yung sira namin cabinet. So, pwede pa yung iskalon niya, yung paglalagyan ng mga shoes. So, pwede pa yan. Kunin lang natin yung metal doon sa dulo. And then, bumili ako ng mga metal mga master, yung angle bar na metal na mga marami na mga butas-butas. Then bumili din tayo ng mga bolt kasi ayaw ko munang mag-welding ngayon. Gusto ko bolted lang lahat para pwede natin yung gibain, pwede natin yung i-assemble. So ito yung nabili ko mga master ng mga bolt mga master. So yun mga bolt mga master. And then wood screw, bumili din tayo ng mga wood screw mga master para doon sa pagkabit ng mga yung paglalagyan, yung plywood mga master. So yun, ito na yun mga master, yung plywood na ilalagay natin mga master. So yun mga master, kailangan na nating ikat yung mga metal. So kung ano lang yung gusto natin na height ng shoe rack, and then doon tayo magbabase din sa yung plywood na yung haba ng plywood mga master, yung wide niya, and then yung height niya. So i-divide lang natin mga master, siguro nasa mga 10 inches lang yun yung haba bawat eskalon niya mga master. So yun mga master, pagkatapos natin yung ikat mga master, so i-assemble natin to. So bolted lang lahat mga master, hindi tayo gumagamit ng welding mga master. So yun. So, ang kagandahan kasi yung metal na nabili ko sa junk shop mga master is mayroon na siya mga butas-butas. Ito yung mga ginagamit ng mga hardware, yung mga hardware na hardware store mga master. So, ito yung ginagamit nila mga istante yung mga master, yung mga eskalon nila. So, may mga butas-butas na yung mga metal niya. Ang kagandahan ng metal na to mga master, itong angle bar nito is marami siyang butas. So, ikaw na bahala yung mag-adjust sa paglalagyan kung anong haba yung paglalagyan mo ng sapatos mga master. So ngayon mga master, kailangan na natin i-assemble yung shoe rack, and then maglalagay na tayo ng mga bolt. So yun mga master, i-assemble natin. So ganun lang kadali mga master mag-assemble ng shoe rack mga master kung bolted lang siya. Yan, so di na kailangan ka mag-welding, hindi mo na, kasi pag mag-welding ka mga master, masisira yung metal, yung mayroong sunog dun sa tama ng building. So itong shoe rack, kung gaano kahaba yung cutting mo, yun na yun. So hindi ka na mag-repeat nung sa mga metal mo mga master. So yun. So ganyan lang yun mga master. So apat na lalagyan ito mga master. So kasi kapag bibili pa tayo ng shoe rack dun sa mga mall o sa kung kahit saan man, ay mahal. Kung mahal na yun, sobra, siguro maabot na yun mga 2,000 pataas. Depende yun sa klase ng pero kung ganito kakapal, mas mahal yun mga master. So kagandahan nito mga master, yung tayo lang ang gumagawa, kasi yung pagbili natin ng metal doon sa junk shop is per kilo lang. So ito, nabili ko siya ng 35 per kilo. So gumastos tayo doon ng 350 dito sa lahat ng metal to. Gumastos tayo ng 350. Yung cabinet niya sira. So pwede pa yung paglalagyan niya, yung plywood. Pwede pa yun. So wala tayong gasto doon. Tapos itong mga bolt mga master, nabili din natin to sa hardware na siguro gumastos tayo ng mga 150 dito. Itong bolt at saka itong wood screw. So siguro hindi pa umabot ng 500 yung siguro mga 500 lang yung gasto natin dito mga master. Diyan tayo mga master naka-save mga master. So gumastos tayo ng 500, meron na tayong shoe rack. So hindi na tayo bibili. So nakatipid tayo mga master. So kailangan lang matyaga ka lang, and then kung kung kulang yung idea mo, doon ko na lang pumunta sa YouTube, kasi marami mga i-search mo lang kung anong gusto mo doon. Kung shoe rack, marami doon yung mga DIY. So yun ang ginagawa ko mga master. So nag-DIY lang tayo ng shoe rack para makalista sa gasto. So yun mga master, yun, nilagay ko na yung mga plywood mga master. Yun, oh.
Nilagyan ko siya ng wood screw. Yan. So, apat na eskalon yan mga master. So, yun mga master, kailangan kasi nakatagilid yung paglalagyan ng sapatos mga master para mas magandang tingnan. So, yun mga master, tapos na nating nagawa, and then ilagay natin yung mga sapatos ng mga anak ko. Parang sapatos lang mga anak ko ang malagay dito mga master, kasi ang daming sapatos nila. So yun, at saka yung sa taas, yun naman yung mga bag nila. Yan, at saka yung mga lunchbox nila yung mga master. So yun, tapos na yung project natin mga master. So maraming salamat sa panonood mga master. At sa susunod na video mga master, abangan nyo.